Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoong Yesus. Bago po ako mag-umpisa, ako po ay mananalangin. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people. Open our hearts and minds to receive your words and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your Spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. So yan po, brothers and sisters, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So ang ihahatid ko po sa inyo, brothers and sisters, sa bidyong ito, tutunghayan po natin ang ating ebanghelyo sa aklat ng Roma chapter 2 verse 1 hanggang 16. Pakinggan po ninyo ito kapag ito po ay inyong napanood, at unawain po ninyo kapag ito po ay dumaan sa inyong mga wall. At sana sa pagdaan ng mabuting balitang ito sa inyong mga cellphone or sa inyong mga wall ay samot dalangin ko, sumain niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. So yan po. Ayan po yung ebanghelyo natin ay tutunghayan po natin sa aklat ng Roma chapter 2 verse 1 hanggang 16. Ang sabi po dito ni Apostol San Pablo, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa'y ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating matuwid ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawain? Ginagawa mo rin o hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalaang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ang lahat
ng nagkakasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. At ang lahat ng nagkakasala ng saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito ang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumawa ng ayon sa hinihingi nito sa antas ng kanilang katutubong bait, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. Ipinakikilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi, sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan at kung minsan naman ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan. Ayon sa mabuting balita na aking ipinangangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao'y hahatulan na ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yan po mga kapatid ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoong Jesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Jesus. So yan po mga kapatid, napakabuti po at napaganda po ng ating ebanghelyo sa video ito mga kapatid. Kailangan lamang po natin kapag ito po ay ating napanood ay unawain po natin. Yan po. Napakabuti po at matuwid ang hatol ng Diyos mga kapatid. Kaya wala po tayong karapatan sa ating mga kapatid na tayo'y humatol, sapagkat ang Diyos nga po ay siya ang lumikha ng lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa at lahat ng bagay na naririto ay matuwid ang hatol. Sino po tayo para humatol sa ating mga kapatid? Wala po tayong karapatan hatulan ng ating kapatid. Ayan. Ang Diyos nga po ay matuwid ang kanyang hatol at hindi siya basta-basta humahatol. Humatol man siya, may karapat dapat. Ayan. Sapagkat napakatuwid, mapagpaumanhin ang Diyos. Kahit na gaano karami ang ating mga kasalanan, handa pa rin niya tayong patawarin. Ang kailangan lamang po natin magbalik loob sa Kanya. Magpakumbaba po tayo sa Diyos. Huwag po tayong magmalaki, huwag po tayong magmataas, sapagkat wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay siya ang lumikha at Kanya ang lahat. Wala po tayong nikusing ni isang butil ng alikabok sa daigdig na ito. Ang lahat ng Kanya. Kung sasabihin naman po natin, bakit sino ba ang gumawa niyan? O sino ba ang nagtrabaho, naghirap ako niyan, ako nagtrabaho niyan para makamtan ko yung kayamanan kong iyan. May magsasabi po ng ganun, kapatid. Sino ba ang nagbigay ng lakas mo? Sino ba ang nagbigay ng buhay mo upang magawa mo yung mga bagay na iyan? Sino ba ang nagbigay ng kakayahan mong umunawa sa mga bagay na iyon para makamtan mo yung kayamanan na sinasabi mo? Wala po tayong may pagmamalaki. Ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Ipinagkakatiwala lamang po sa atin at ibinibigay sa atin bilang tayo po ay Kanyang mga anak. Nilikha po tayo. Kung hindi nga lamang po nagkasala yung unang tao, hindi po sana tayo naghihirap ng ganito. Sapagkat mayroon po tayong pagkain noon. Nagkasala lang po ang unang tao. Kaya hanggang ngayon, dala-dala na po natin yan. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Sapagkat lahat wala pong matuwid. Lahat nagkasala. Ayan.
Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki, lalong-lalo na hindi natin siya pwedeng mapagmataasan, sapagkat ang lahat ng bagay ay sa Kanya. Wala po tayo dito ni kahit na anong buhay nga natin, hindi atin ay sa Diyos yung buhok na ginawa sa atin, sa Kanya rin yan. So anong mamalaki natin? Ganyan din po tayo dapat sa ating mga kapatid. Hindi po dapat tayo umuusga. Marami po sa atin, brothers and sisters, napakabilis po natin humusga sa ating kapwa. Napakabilis po nating humatol sa ating kapwa. Kapatid, akala mo ba sa paghatol natin sa ating kapatid ay hindi po natin hinahatulan ang ating sarili? Hinahatulan po natin mismo ang sa paghatol natin. Kaya nga sabi dito, kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa'y ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Ayan po. Sa paghatol po natin mga kapatid sa ating kapwa, pati yung sarili po natin hinahatulan natin. Akala po natin kasi kapag hinatulan natin ang kapatid natin, ligtas na tayo. Kapatid, lalo lang natin ibinabao ng sarili natin sa kapahamakan. Kaya mula ngayon mga brothers and sisters, kapag narinig po ninyo ang mabuting balitang ito ng Panginoong Hesus, ay pwede na po nating baguhin ang ating pamumuhay. Itinutuwid po tayo ng Diyos. Naghihintay ang Diyos na tayo ay magbalik loob sa Kanya, magbagong buhay tayo, alisin po natin yung kayabangan, mapagmataas, mapaghusga, mapanghatol. Ang lahat pong iyan ay dapat nating linisin, sapagkat yan po ang nagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. Kaya maliban po na hindi po natin alisin yan sa pamumuhay natin, kaya hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Hindi siya basta-basta umahatol. Actually, binibigyan tayo ng pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang magbagong buhay. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang ituwid natin ang pamumuhay natin sa daigdig na ito. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang malinis natin ang ating sarili. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya. Matuwid lagi ang hatol niya sa atin. Pakinggan po ninyo, ang sabi po dito ni Propeta Isaias, magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. O di po ba? Napakabuti po ng Diyos na kahit alam niya na tayo ay masasama, binibigyan niya po tayo ng pagkakataon upang magbagong buhay. Binibigyan niya po tayo ng pagkakataon upang magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang malinis po natin ang ating sarili. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Revelation chapter 22 verse 16, I'm not mistaken, nang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatan kumain or pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Kaya mga kapatid, binibigyan tayo ng Panginoon na linisin po natin ang ating sarili. So, tuloy po natin. Ang sabi dito, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila,
ipagtanggol ang mga balo. Tandaan po ninyo, mga balo ang ipagtatanggol. Hindi po yung mayayaman, hindi po yung malalakas, kundi mga balo. I think alam nyo naman po kung ano ang balo. Kapag sinabing balo, ito po ay matanda na, wala nang inaasahan kung hindi ang Diyos lamang. Yan po ang sinasabi po dito, kailangan ipagtanggol natin. Baliktad po sa sanlibutan eh. Kung sino yung mayayaman, sino yung malalaking tao, sino yung matatatag ang hanap buhay, yun ang ipinagtatanggol natin. Practical ika. Practical ika. Ayan, so yan po. Napakatuwid, napakabuti ng Diyos. Binibigyan niya po tayo ng pagkakataon. Tuloy. Ang sabi na, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung tayo'y hindi tatalima sa Kanya, tayo'y patuloy na susuway, kamatayan po. At ito po, tuloy natin para baka sabihin ninyo, sabi-sabi ko lang yan. Sa 20, ang sabi dito, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Ayan po. Pero napakabait po ng Diyos, matuwid ang kanyang hatol sa bawat nagkakasala. Dahil binibigyan niya po tayo ng pagkakataon na magbagong buhay. Kaya nga sabi niya, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang inyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi, ay magiging busilak kayo sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong bukirin. Ngunit, yan, ngunit datapwat, maganda po ang offer lagi sa atin ng Diyos. Hindi po nag-o-offer ang Diyos ng masasama, di katulad po ng sanlibutan. O-offeran ka ng mabuti ko, no? Pero after the few minutes, wala na, babawiin na. Hihingi na kagad ng kabayaran. Pero ang Diyos, napakatuwid po. Mabuti po ang Diyos. At binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang magbagong buhay. Linisin po natin ang ating sarili. Ayan po. So tunghayan pa rin po natin sa aklat ng Isaiah chapter 30 verse 15 hanggang 18. Sinabi pa ni Yahweh, ang banal ng Israel, magbalik loob kayo at muling magtiwala sa akin. At kayo ay lalakas at tatatag. Ngunit kayo'y tumatanggi. Ayan po, tumatanggi po tayo. Paano tayo tumatanggi, mga kapatid? Sapagkat itinuturo na po sa atin ang mabuting balita ng Panginoon, tinatanggihan po natin. Namimili po tayo ng pakikinggan natin. Gusto natin yung may paliwanag pa ika. Paliwanag nga po, pinapaliwanag nga po. Pero yung mga paliwanag naman, makasanlibutan. Tumatanggi po tayo sa panawagan ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya, magbagong buhay, talikdan ng mga pagkakasala. Tumatanggi po tayo sa pamagitan ng ating mga pagsuway. Nakakalungkot po, brothers and sisters, sa panahon natin ngayon na talagang marami po sa atin ang hindi po nakakaunawa ng salita ng Diyos. Marami po sa atin ang nagpapanggap na nakauunawa ng salita ng Diyos. Ngunit ang katotohanan, nalalaman po ng Diyos na tayo'y walang alam sa salita ng Diyos. Kaya dapat hanapin po natin ang katotohanan.
upang hindi po tayo mailigaw ng sino man. Ayan. So yan po ang hanapin natin mga kapatid, na tayo po ay mapagharian ng Diyos. Yan po yung pagsumikapan natin na makamtan po natin na tayo ay mapagharian ng Diyos. Kung ang Diyos ay umahatol, matuwid po ang hatol niya. Kaya dapat din po tayo na maging matuwid katulad ng Diyos. At huwag po tayong basta-basta hahatol sa ating mga kapatid. At huwag po tayo basta-basta humuhusga. Ganyan po ang sanlibutan, napakabilis po nating humusga. Napakabilis nating humatol sa ating kapwa. Kaya marami po ang mga tao, maraming kapwa natin na kahit na walang kasalanan, nagkakaroon ng kasalanan dahil sa maruruming pag-iisip ng tao. Hindi pa nga nangyayari, iniisip na kaagad ng tao. Baka ganito, baka ganyan. Kaya yan ang nangyayari po sa atin kasi hinihiling po natin. Ayan. Hindi po tayo makaiiwas sa hatol ng Diyos. Sapagkat kung ano po yung inahatol natin sa ating kapwa, yun din po yung ihahatol sa atin ng Diyos. Kung ano yung mga panukat na gagamitin natin sa ating kapatid, yun din po ang gagamitin ng Diyos para sa atin na panukat na iyon. Ayan. Kaya hindi po tayo makaiiwas. Kada natin makaiiwas tayo kung hatulan natin ang ating kapatid, hindi po tayo makaiiwas. Sapagkat sabi nga, akala mo ba ay makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan kaniya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos. Katulad niya nung tinunghayan natin sa aklat ng Isaiah. Ano ang sabi ng Diyos Ama? Halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y tatalima sa aking at susunod sa aking mga utos, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain o ng inyong bukirin. Ganyan po kabuti ang Diyos. Akala po natin kasi kapag hinatulan natin ang ating kapwa ay ligtas na tayo. Hindi po tayo makaiiwas sa hatol din ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang hahatol sa lahat ng tao. Ano man ang ginagawa natin ngayon. Kaya mas maganda na kung hatulan natin ng mabuti ang ating kapatid upang nang sa ganon, mabuti rin ang ihatol sa atin ng Diyos. Hindi po tayo makaiiwas. Ayan. So tingnan natin dito sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 1 hanggang 2. Pakinggan natin kung ano ang sabi ng Panginoong Hesus. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Yan po. Kung ano yung panukat natin sa ating kapwa, yun din ang gagamitin sa atin ng Diyos. Ay siyempre, kung mabuti yung sinabi natin sa ating kapwa, mabuti rin ang sasabihin sa atin ng Diyos. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 37 hanggang 39. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Ayan. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos.
Kaya nga mga kapatid, dapat manahimik na lang tayo kung wala tayong sasabihin na maganda sa ating mga kapatid. Manahimik po tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Magpuri tayo sa Diyos. Ganun lang dapat ang gagawin natin. Hindi yung may mapansin ka na sa kapatid mo, pupunain mo kaagad, hahatulan mo kaagad. Hindi pa nga nagsasalita, hahatulan na natin kaagad. Kapatid, sayang ang buhay natin. Akala natin kasi libreng humatol, ano? Akala natin libreng humatol. Hindi po. May hahatol po sa atin na talagang hahatol ng buhay. Pagdating ng panahon, ang Diyos. Kaya napakabuti niya po sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya kung wala tayong sasabihin sa ating kapwa, manahimik na lamang po tayo. Kung wala tayong sasabihin na maganda, itikom po natin ang ating bibig. Ngumiti na lang tayo. Ayan po ang pinaka-the best para sa Diyos. Hindi yung hindi pa nga nagsasalita yung kapwa natin, hinuhusgahan na kaagad natin. Hinahatulan na natin kaagad. Kapatid, ano man ang hinatol natin sa ating kapatid, babalik po sa atin yan. Kaya nga sabi dito ng Panginoong Hesus, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksikliglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. O paano tayo makaliligtas niyan, kapatid? Sapagkat kung ano yung ginagamit natin takalan, yun din ang gagamitin sa atin ng Diyos. Kaya mabuti natin gawin siguro pagpalain natin ang ating kapatid, ipanalangin natin, at ganun din ang gagawin sa atin ng Diyos. Pagpapalain din po tayo. Hindi yung hatulan po natin. Kasi kapag hinatulan natin, hatulan din tayo ng Diyos. Hindi po tayo ligtas. Kaya pag-aralan po natin ang matuwid na pamumuhay. Hindi po yung mga sabi-sabi. Alam mo, kahabag-habag ang tao ngayon. Kapag nakausap mo, wala. Ni kahit katiting na madikit lang naman doon sa kaharian ng Diyos, wala. Kahabag-habag ang kalagayan ng mga tao ngayon. Kahit nga yung nagdadasal na nagdadasal, ganun pa rin naman . Kung makikita natin sa kilos, magagaspang na pag-uugali, makikita po yan sa kilos natin, sa pananalita natin. Doon po na makikilala natin yung kagaspangan po ng ating pag-uugali. Yan po yung pagkatao natin. So kahabag-habag. Kumbaga sa kumbaga sa palay anihin na ang lahat ng tao sa daigdig na ito. Ngunit napakatuwid ng hatol ng Diyos, napakabuti ng Diyos, dahil binibigyan tayo ng pagkakataon na magsisi at magbagong buhay. Binibigyan tayo ng pagkakataon na linisin natin ang ating pamumuhay. Binibigyan tayo ng pagkakataon na linisin natin ang ating maruruming kukote, ating maruruming pag-iisip. Ganyan po katuwid ang Diyos. Hindi siya basta-basta humahatol. Dahil kung talagang hahatol ang Diyos, dapat nga nangyari na. Alam nyo, napakahirap makapatid mamuhay sa daigdig na ganito, puno ng kasalanan. Ikaw na magnanais ka na mamuhay ng matuwid, hihilain ka pababa.
hihilain ka. Kasi crab mentality ang sanlibutan. Katulad ng alimasag, pagka alam nila, umaakyat yung kanilang kapwa alimasag, hihilain, kakagatin yung paa ng alimasag, pababa. Ganyan po ang sanlibutan. Kapag nakikita po natin ang ating kapatid na nagtatangka na mamuhay na mapayapa, pagtatawanan po natin. Kapag nakikita po natin ang ating kapatid na may bitbit na Biblia, pagtatawanan po natin. Lalaitin natin, huhusgahan natin. Nasaan na po ang katarungan ng Diyos na hindi natin mahibigay sa ating kapatid? Pinagkaloob na po sa atin yan, tinuro na po sa atin yan. Kaya mga kapatid, ang mensaheng ito upang matuto po tayo mamuhay ng may kabanalan. Maging matuwid po tayo. Maging matuwid ang paghatol natin sa ating kapwa sapagkat ang Diyos ay matuwid kung humatol at napakabuti niya. Kaya nga dapat ngayon inaanin na ang mga tao sa daigdig na ito. Ngunit dahil sa napakabuti ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi, magbagong buhay, talikdan natin ang ating mga pagkakasala. Ayan po ang nais ng Diyos at sumunod sa kanyang mga daan. Ayan ang nais ng Diyos. Kaya sa paghatol mo, kapatid, sa iyong kapwa, pati sarili mo, hinahatulan mo. So wala ka na rin kaiba. Kahabag-habag po tayo kapag tayo ay mananatili sa ganyang mga gawain. Ngayon nga lang nakakahabag. Kahabag-habag ang kalagayan ng mga tao. Sapagkat ang inaakala nila na sila ay banal na, hindi pa pala. Sapagkat ang inaakala nila na sila ay makapapasok sa kaharian ng langit, ay hindi pa pala. Sapagkat napakarami pa, napakalaki ng re-renovate sa sarili natin, sa buhay natin. Kaya ko po nasasabi yan, kasi ganyan din po mga ginagawa ko nung ako'y nasa sanlibutan. Pero nung ako po ay tawagin ng Panginoon, ito po ang buhay ko ngayon. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong kalakasan na nagmumula sa Diyos. Lahat po tayo deserve na magkamit ng mga ganitong pagkakataon. Ngunit marami po sa atin ay tumatanggi. Katulad po nung sinabi kanina sa aklat ng Isaiah 30:15. Ang Diyos ay laging naghihintay na tayo'y magbalik sa Kanya, magbalik loob. Ngunit matigas ang ulo natin, kaya hindi natin magawa ang magbalik loob sa Kanya. Kumbaga na tayo, nagumo na tayo sa mga gawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kawawa po tayo. Ayan. Sapagkat tayo po ay pawawalang sala, kung tayo po ay magbabalik loob sa Diyos, ay mapawawalang sala po tayo. Kung pagsisisihan po natin ang ating mga kasalanan at tatalikdan po natin ang buhay na lumang buhay, tayo po ay mapapawalang sala sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, namatay sa krus ang Panginoong Hesus at nung ikatlong araw ay muling nabuhay at siya ngayon ay naluluklok sa kanan ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Upang ang sino mang manalig at manampalataya sa Kanya ay magkamit din ng buhay na walang hanggan. Kaya nga di ba po yung nasa aklat ng Juan 3:16 ang sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manalig at manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit dahil sa katigasan po ng ating ulo, hindi natin pagsisisi sa ating mga kasalanan, pinalalala po natin ang ating kasalanan dahil sa paghatol po natin sa ating mga kapatid, paghusga natin sa ating kapatid, pinalalala po natin ang ating mga kasalanan. Pinawalang sala na po tayo, ngunit marami sa atin ang hindi pa rin naunawaan ng mga bagay na iyan. Napakabuti ng Diyos. Tingnan nyo, kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya, mapapawalang sala tayo. Kung tayo ay mananatili sa Panginoon, mapapawalang sala tayo. So pakinggan po natin dito sa aklat ng Roma, chapter 3, verse 21 hanggang 26 na ang sabi po dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Kristo. Ayan po, ang pinawalang sala ng Diyos ay yung nananalig kay Kristo Jesus. Kaya kung tayo po ay hindi nananalig kay Kristo Jesus sa Panginoong Jesus, hindi po tayo mapawawalang sala. Kung mananatili po tayo sa lumang buhay natin, hindi po tayo mapawawalang sala. Kung hindi po tayo magbabalik loob sa Diyos at hindi natin tatalikdan ang ating mga kasalanan, hindi po tayo mapapawalang sala. Akala lang po natin yun, porkit nagdarasal tayo, wala na tayong kasalanan. Kapatid, hindi mawawala yun sa pamagitan ng dasal-dasal. Hindi mawawala ang kasalanan sa pamagitan ng pag-aayuno. Bagkus mawawala po iyan kung tayo ay magbabalik loob sa Diyos, pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan, at tayo po ay manatili sa Panginoon na nakakabit. Yun po, doon lamang po tayo mapapawalang sala. Sapagkat sa Panginoong Jesus ang buhay. Siya ang binigyan ng Diyos ng karapatan na magbigay buhay sa mga taong mananalig sa Kanya. Kaya nga di ba ang sabi dito sa aklat ng Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi po tayo mananatili sa Panginoon, walang kabuluhan ang pamumuhay natin. Akala po natin kasi, porket nagdadasal tayo, kalulugdan na tayo ng Diyos. Kaya ang problema, pagkatapos natin magdasal, balik na naman doon sa ating gawain, doon sa mga lumang buhay. Ayan. So narito po, ang sabi po dito ni Apostol San Pablo sa aklat ng Roma, chapter 3, 21 hanggang 26. Ang sabi niya, ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao, ito'y hindi sa pamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintel, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kita niyo mga kapatid, walang karapat-dapat sa paningin. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat ay nagkasala.
Kaya wala po tayo may pagmamalaki, hindi porkit nagdarasal ka, nananalangin ka, nagsasign of cross ka, kung ano man yan ang ginagawa ninyo, mga instrumento na yan, walang kabuluhan po sa Diyos dyan. Maliban po tayo na tayo po ay magbalik loob sa Kanya, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at itakwil ang lumang buhay. Hindi po tayo pakikinggan ng Diyos. Kala natin pakikinggan na, no? Nagdarasal naman ako. Pumupunta ako sa mga bundok. Kala natin sapat na yun, ano? Nagbibigay naman ako. Ang masasamang tao mo, nagbibigay eh. Bibigay ka nga, may nihintay ka namang kapalit. Wala kabuluhan yan, mga kapatid. Pinaggagawa natin para lang pinagloloko lang natin ang sarili natin eh. Kapag nagbigay po tayo ang isang matuwid, hindi naghihintay ng kapalit. Yan po ang kalugod-lugod sa Diyos. Magbigay ka nang hindi ka naghihintay ng anumang kapalit. Ang Diyos ang gaganti noon, ang magbibigay sa iyo. Hindi yung, hindi bibigyan ko nga ito. May uutos ako mamaya eh. Aray ko. Regaluhan mo nga yan. Ano na yan? Kapitbahay natin. Total minsan nagbubukas siya ng gate eh. Pinaglolo. Kapatid, dapat ganito po ang laging sasabihin natin, yung makatuwiran sa Diyos. Magbigay ka sapagkat kailangan. Lalo na kung sobra-sobra naman. Anuhin mo yan kapag tayo po ay namatay eh. Hindi naman natin dadalhin yan sa langit. Ganyan po ang pagbibigay. Hindi yung magbibigay ka kasi binibigyan ka. Hindi ganon. Magbibigay ka kasi kailangan. Yan po ang dapat maging mindset natin. Hindi yung magbibigay ka, bigyan mo nga ng yung kapitbahay natin kasi pupunta ako sa malayo eh. Magpasama ka muna doon sa anak nila dito sa bahay. Para may kasama ka rito, bigyan mo sila na. Ganyan po yung mga naiisip ng tao na walang kaano-ano sa Diyos. Kala natin pakikinggan tayo niyan, hindi. Kala natin natutuwa na ang Diyos niyan, hindi. Yung kapwa natin, ayun ang matutuwa. Anong kabuluhan noon? Kapwa tao natin yung matutuwa. Dapat, ang Diyos dapat ang matutuwa lagi sa bawat gagawin nating hakbang. Sa buhay natin, isipin natin na ang Diyos ang mabibigyan natin ng parangal. Ang Diyos ang mabibigyan natin ng kalugod-lugod. At tayo naman ay bibigyan niya tayo ng gantimpala. Hindi yung kapwa natin. Na minsan, lalo na pagkabutuhan, boto natin yan kasi nung nakaraang taon, namigay yan eh. Kaya mo lang pala iboboto kasi namigay nung nakaraang taon. Nung kalamidad yan, nandito yan eh. Ayan po yung mga mali na ating panuntunan. Iboto natin yan kasi nung nakaraang taon namigay yan. Kapatid, kung ganyan lamang ang panuntunan natin sa buhay natin, wala. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos yan. Ang tao ang malulugod yan, hindi ang Diyos. Pero kung nagnanais kang sumunod sa kalooban ng Diyos, kung nais mong maging banal, nais mong magpakabuti, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng kalooban ng Diyos? Magbigay ka nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Tumulong ka nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ayan po ang kalugod-lugod sa Diyos. Hindi tutulong ka eh. Sige, tulungan natin yan.
Mamaya may pagagawa ako. Unsa man na. Mahiya po tayo kapatid sa Diyos. Baguhin na po natin yung paumuhay natin. Wala pong ano yan sa Diyos. Walang kabuluhan yan mga pinaggagawa natin, mga pinag-iisip natin. Puro pang sarili po natin eh. Ay, lalo na pagka-eleksyon, tatakbo si ganito. Iboto natin ika yan. Kasi nung nakaraang bagyo dito, nabigay yan eh. Napakababaw ng dahilan po natin. Nakala natin kalugod-lugod na sa Diyos. Much better mga kapatid para sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos. Iboto mo dahil karapat-dapat siya. Hindi dahil iboboto mo lang dahil naggumawa siya ng binigyan kanya ng bigas 2 kilo nung bagyo. Iboboto mo siya sapagkat siya'y karapat-dapat. Ayan dapat yung maging mindset ng bawat tao. Hindi yung, nagpagawa yan ng waiting shed dito eh. Kung yan lamang pambatayan natin sa pagpili ng iboboto, lost tayo. Tayo na yung pinakamangmang. Dapat bumoto tayo pagdating doon sa botohan, yung karapat-dapat. Iboboto ko ito sapagkat ito'y karapat-dapat para sa akin. Ganun. Magkaroon po tayo ng paninindigan. Hindi po dahil sa udyok ng kapwa natin. Hindi po dahil sa nagbigay sa iyo. Ayan, matagal pang eleksyon. Kailan pa ba? 2008 pa, di ba? Matagal pa. Paalala po ng Diyos yan sa atin upang hindi po tayo maligaw pagdating ng botohan. Or even hindi lamang po sa botohan, sa pagbibigay. Magbigay po tayo ng mula sa puso. Pasensya ka na, ito lang kaya ko eh. Ganun. Magbigay tayo nang hindi tayo naghihintay ng anumang kapalit. So ayan po. Tuloy. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob at pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ayan, sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Kala natin, porket nagdarasal tayo, wala naman tayo pananalig. Ayan. Kailangan manalig tayo. At sa ngayon, pinawalang sala siya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Pinawalang sala po tayo. Sa pagpapawalang sala po sa atin ng Diyos, doon po natin nakikilala na ang Diyos ay matuwid. Ang hatol niya sa bawat tao. Ikaw ba kapatid, matuwid ba ang hatol mo sa iyong kapatid? Sana nga kung matuwid ang hatol mo, edi magpuri ka sa Diyos, magpasalamat ka sa Diyos sapagkat matuwid ang hatol mo. So ganyan po, alam niyo po mga brothers and sisters, yung tema ng ating ebanghelyo sa araw na ito, sa video ito. Ito po ay pagiging matuwid. Ayan, huwag po tayo basta-bastang humatol sa ating mga kapatid. Huwag po tayo basta-bastang humusga sa ating mga kapatid. Tularan natin ang Diyos. Ang Diyos ay matuwid sa lahat ng bagay.
Ngayon, kung tayo po ay nagnanais na sumunod sa kalooban ng Panginoon, dapat din po tayo'y maging matuwid. Sa anumang oras, anumang ating ginagawa, dapat tayo'y matuwid. Ayan, hindi yung matuwid lang sa tao. So yan lamang po, brothers and sisters. Hanggang sa muli, kung luluobin ng Panginoong Yesus, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin ko, sumain nyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain nyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Magpakabuti na po tayo.